Tunay na po na mabuti ang Panginoon dahil patuloy na po tayo hinahayaan, amen, na makarating po sa kanyang presensya. At yung pagkagising natin sa umaga ay isa na po yung pagpapasalamat sa Diyos dahil meron yung marami pong tao hindi na po nagigising sa kanilang pagkatulog sa gabi. Amen. Pero ikaw at ako ay salamat sa Panginoon dahil hinahayaan ng magising dahil nasa ibig ng Panginoon na sumunod po tayo ng tunay sa Kanya. Amen. So, tayo po nadako po sa paghahandog po sa Panginoon sa mga bago po. Ang Jesus My Life po ay naniniwala at may prinsipyo po na ang susi po ng kayamanan ng kasaganaan ay ang paghahandog at pagbibigay po sa Panginoon. Dahil marami na po mga member ng Jesus is My Life na makakapagpatunay, makakapag-testify na sila po'y pinayaman, sila po'y pinasagana, sila'y pinayapa, sila'y pinagaling ng Panginoon dahil sa pagtatapat po sa pagbibigay. In fact, church, na ito pong ating pong malaki pong mansyon, amen, malaki pong church, ayan po ay bunga ng mga pagtatapat po ng mga Jesus is My Life. Amen. Yan po ang patunay na ang Diyos po ay nagpapala sa tunay na nagbibigay at sumasamba po, naghahandog po sa Kanya. So, pagbukas po kayo sa akin, sa Awit chapter 50, verse 7 to 14, nang sabi po ang tunay na pagsamba. Sabi po niya dito, kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin. Ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patotoong saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahil lang sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa gambanay sinusunod. Bagamat ang mga tore hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawat, pagkat aking iyang hayop sa gitna ng kagubatan. Hello? Maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibon lumilipad sa itaas. At ang lahat na may buhay sa parang ay akin lahat. Kung ako may nangugutom, hindi ko na sasabihin. Yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Ang karne ng mga toro, iyon ba'y aking pagkain? At ang inumin ko ba'y dugo ng mga kambing? Ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyo lahat. Palapakan nga po natin ang Diyos sa kanyang pong salita at church. Narinig po natin na ang lahat ng bagay ay sa Diyos. At ang lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Amen? Wala tayong pamamayaan dyan. Even kahit pinagtrabahuan natin yan, naalala ko po, meron po isang kabataan pinag-example sa Facebook ng mga pastor, ng mga Christian, lalo po, kung alam niyo po yun, siya po ay nag-resist na bakit kayo magpapasalamat sa Diyos sa mga success na nangyari sa buhay ninyo. Yun bang nakagraduate siya, yung nagtagumpay siya, alam niyo, pinost niya yun, bakit kayo ang Diyos bang nag-aral? Ang Diyos bang nagtrabaho? Ang Diyos bang nagsumikap na makantang ko to? Alam niyo, dinalagsamo siya sa Facebook ng mga Kristyano. Dahil kung magbabasa po ang bawat tao ng salita ng Diyos, ay kung bakit niya po nakamtam yun dahil sa binigyan po siya una ng buhay, pangalawa ng lakas ng Diyos para makamtam na yung mga bagay na meron siya. Amen? Dahil kung babasahin po natin ang Deuteronomy chapter 8 verse 18, ang sabi po ng salita ng Diyos, alalahanin ninyo ang Diyos. Hello? Na nagbigay sa inyo ng lakas, ng kalakasan para kayo sumagana at yumaman. Ganun din po sa ating buhay church, na sa ating pong mga salapi, sa ating mga bagay, sa ating ari-arian church, may bahagi po ang Diyos dyan. Kaya huwag niyo pong angkinin. Amen? Kasi nagmumukha po tayong magnanakaw. Sabi po ng Malakay 3:10. Nagmumukha daw po tayong magnanakaw sa paningin ng Diyos kapag hindi po natin ibibigay ang para sa Diyos. Yun nga po yung tax sa government na ibibigay natin, di ba? 12% kung di ako nagkakamali, o 14% na ngayon. Hello, na ibibigay natin, di ba? Pag bumibili tayo ng mga product sa palengke, sa alman, di ba meron yung mga tax na binabawas? Ganoon din po sa Lord Church. Buo niyang binigay ang pagpapala sa iyo, bawasan mo ng ikasampu dahil sa kanyang Amen? Yan po yung 10% po na
ng ating pong mga kinita. Pangalawa po, church, God reminds me na, alam nyo, yung ating pong mga pledge. Naalala niyo pa po ba yung pledge natin? Amen. Alam niyo sa ating pagbabasa, naluha ako. Sabi ko, inisip ko, ay, oo mga pala. Meron nga po pala tayong pledge. Hello. Na kung bakit po, church, pinagpala tayo ng pandemic. Siguro yun din talaga, bago po ng pandemic, ay talagang napag-usapan na po ang Jesus May Life na tayo po mga ngako ng ibibigay sa Panginoon. Yung pusang loob, yun po yung pangako, hindi tayo, alam mo, hindi tayo mabibigatan, hindi sasamay Lord natin. Bagos yung sa promise natin, matutupad natin yun sa Panginoon. Yun po yung pledge na dapat po, kaya pala nung nakaraan, sabi ko nung pumunta, yung kinuha namin yung green board, sabi ko, dapat yung pledge na yun nasa kabila eh. Hello, yung pala yun, sabi ko namin pagbabasa, salamat Lord, na sa pag-remind, pagpapaalala sa amin ng church. Hello, nananawagan po ang Panginoon, nais na ibig niya po tayong pagpalain. Nais na ibig niya po muli na iparana sa atin yung naranasan natin ng pandemic. Diba? Biruin mo sa panahon na talagang walang trabaho ang tao, walang mapagkukunan ng tao, pero ang Jesus is my life ay pinagpala ng Diyos. Bakit? Nagtapat po ang bawat isa sa paghahandog, pagbibigay sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, church, kung nais at ibig po natin muli maranasan ang pagpapala ng Panginoon, magtapat po tayo sa pagbibigay at magtapat din po tayo dun sa mga ipinangako natin sa Lord. Sa mga hindi pa po na nakaranas ng mga pangako ngayon, yung pangakong pagbibigay, ay pwede po kayong magsimula. No, kayo po ay nakakaalam ng Diyos kung magkano yung gusto nyo every month na ibigay po sa Panginoon. Pwede nyo po ibigay kay Mama Dor, pwede nyo po ibigay sa mahal na pastor. At yung pledge box, lagay na lang po natin dito para hindi na kayo mahihiya na ihulog po yun dahil kayo naman po ang Diyos ang nakakaalam naman. Amen! Sige po, tayo po tumayo sa Panginoon at tunay po na pagsambang ibigay po natin sa Panginoon. Panginoon, yung katapatan, Panginoon, sa kabila ng pagkikabos, sa kabila ng kahirapan,